Good day guys. Dito tayo ngayon sa loft natin. Ito nga pala yung kinonvert ko na pliers loft, mini pliers loft. Yung mga breeder cages ko rito na DIY, ito kinonvert ko ng mini pliers loft para kahit paano naka-segregate, nakabukod yung lalo na yung mga young bird na produce, dito sila mapupunta. Sa baba lang siya nung ayan, no? Sa baba lang nung entrada ng pliers loft. Ayan yung pliers loft eh. Ito yun, ayan ang mini pliers loft ko para at least 10 YBs ang mailalagay dyan. Ito kasama to, tong area na to. Parang L type siya, pa L siya. Ayan. Ayan lang, ayan, hinarangan ko muna kasi young bird tong dalawa na to. Kabubukod pala mga 24 days to 25 days na YBs. Ito na yung dalawang blue bar. Galing to sa pliers loft. Apo to ni Blue. Awa ng Diyos kung makasurvive to. Ayan, dyan na sila lalaki. Dito sa mini pliers loft. Para yung mga nilalaro ko o nagaling na o nasa training ng mga ibon, naka-separate sila muna. Hopefully matuto sila dito na mag-trapping. Kasi iba yung trapping dito, yung plastic na parang Taiwan style na trapdoor. Yung may concave lang na na plastic. Yan silang dalawa. Natuka naman na to. Natuka to. Galing to ng pliers loft na doon sila na hatch. Yan. Tumutuka naman sila, nainom na. Nasa winning status pa lang sila. Pagwawalay. Ito naman yung natirang breeder cage dito sa harap ng pliers loft. Anak to ni Blue 808. Ang nanay nito yung pearl eye na puti. Yan. Ano nga pala, ito sila pinayaya ko yung pinasiter ko yung itlog ni Blue tsaka ni Crack 52 dito sa kanila. Ito si Basra Taiwan. Oh. Nakabuo na ng dalawa. Ano to? Sitter lang sila. Ginawa kong sitter. Anak to ni Blue 808 tsaka ni Crack 52. Ayan, nakakatawa. Dalawa. Nabuo. Sana ano to, lumaking mais. Pero yan, kitang kita. Busog na busog. Ang gandang sitter pala itong dalawa na to. Ayan siya. Dalawa. Ayan, nakabuo na sila. Blue. Ngayon naman, pang second clutch sila. Manggiitlog na ulit yun si Crack. Para hindi sila gastado. Ayan, nakakatawa. Yung itlog nila, tinapon ko. Total, andyan naman sila. Yung kay Blue ang priority ko. Para, ayan, ayan, nakabuo na ng dalawa, oh. Healthy naman yung dalawa. Ang galing alaga nitong hen yan eh. Yung Basra to, Basra 551. Ayan na, nakakatawa. Yeah, dwelling, lumaking okay ito. Healthy siya. Akala ko nga isa lang ang mabubuo dito. Pagka kinabukasan pagtingin ko, munti ko nang itapon yung isa, yung huli. Ayan o, naano siya o. Hopefully maging pantay na yan sila. Ayan o. Kaya naging sitter muna sila. Siguro, pag next yun, na nila. Inakay na nila. Yung sunod niya na itlog. Tinapon ko yung itlog nila eh. Although maganda saan na tong na to. Basra, Brecon, Taiwan. Yung isa naman, anak ni Blue yun na doon sa kay White
white foundry na pearl eye. Yung kapatid nito, ano yun, finisher ng ano yun, ng nakauwi yun ng Matnog, kinarga ko ng Kalbayog. Nung nag-third si ano, kinarga ko yan ng Matnog, di lang nakauwi yung kapatid niya. Puti din. 205, si 2051. Yun puti naman si 2052 yan, yung existing ko. Ang gandang hen to. Medyo ano yung pagka-blue bar niya eh. Dark. Mating ano. Dark blue bar ang ano nyo. Healthy. Busog na busog. Ganda yung crop milk nila. Nagsabay kasi sila ng itlog ni Blue. Kaya sabi ko okay to. Prospect ko to na paglilipatan ko para ayahe lang sila Blue. Ayan. Ang galing din mag-alaga nitong kak na to. Anak ni Blue to. Kamukha nga ni Blue. Puti nga lang siya. Galing yan sa parehong tatay ni Blue. Galing, tas yung pinsan niya yon, yung nanay nito. Kaya naka-line breed pa rin yan sa lahi ni Blue. Yan puti na yan. Kaya yung puti na yan, may dugong ano yan, Luis Chu pa rin. Yan. Carrier siya ng strain ni Luis Chu. Sa nanay naman, ano yon, yung nanay niya na white na ano yun, ang dugo nun, ano yun, may pasok ng Victor Tan yun. Kaya medyo malaki yan eh. Biberman Victor Tan. Ayan na yung dalawa. Sana makasurvive kayo, lalo na ngayon. Ulan, init. Ito naman, solo clutch to sa Pliers Loft. Ano to, ang bloodline nito, ano? CBS Jansen, cross ng Bastin Vandenbroek. Solo clutch, pinasitter ko rin to dito kay yung puti na pearl eye. Kapiring niya yung anak niyang white grizzle, yung Basra 551 Brecon Taiwan. Ito na, malaki na to. Baka next week, mapupunta na to dyan sa mini Pliers Loop ko sa baba. Sa baba nito yung ginawa ko. Yan, malaki na rin eh. Kaya, hopefully, next week, doon na to sa mini Pliers Loop. Para ma-isolate sila sa mga nasa under training ko ng katapos lang ng second training ng South eh. Antipolo ang una, antipolo rin ang sumunod kasi very foggy. Very foggy kahapon kaya nirelease alas 8 na. Ibinaba lang ng antipolo. Hopefully bukas ang kargahan ano na Teresa Rizal. Ito ang nanay ng ni 2052 yung sa baba. Ito dating kapares to ni Blue. Ito ang pinasitter ko naman dyan sa CBS Jansen na solo clutch. Pero ngayon may itlog na sila. Ang kapares niya yung anak niya eh, na white grizzle. Kaya inbreed to. Itong puti na to. Yan nga yung nililimliman niya, itlog na nila yan per se. Pero ito, sitter lang sila dyan. Anak ng CBS Jansen. Gift bird sa akin yung kak na yun ni Brad Rodel. Yan, may inakay na. At kanina, sinilip ko sa baba. Napisaan na rin yung second clutch ng yan, dito. Napisaan na rin to, tong isa nito. Yung isa sa itlog dito. Hopefully, baka bukas yung pangalawa. Ano to, sitter din sila ng CBS Jansen. Ayan siya. Pero to, ano to, kapatid to ni Perul. May mata o silver eh, oh. Bull eye na silver yung mata niya. Ano to eh, Jansen Arden Beckert.
Kadugo to ni Perol, kapatid ni Perol sa nanay. Perol 102 ng third Matnog Invitational ko. Third lap champion. Yan siya. Yung susunod na lang nila na clutch, yun ang kanila. Pero yan, nangyayang ngayon, yung nililimliman niya na napisa yung isa, CBS Johnson yan. Safer muna sila for the time being. Ayan, may pagka-silver. Ano kasi to, ang nanay nito, ano yung line breed ng John Arden, tas inbreed ng Beckert. Lolo naman niya, Johnson. Kaya may dugon Johnson tong hen na to. Hen to eh. Ayan. Yan, mabalik tayo. Kaya itong isa na to, hopefully magiging 3 na ang CBS Johnson ko sa loob ko. Ito, CBS Johnson to. Medyo mataas ang dugo sa pagka-CBS Johnson. Ito naman, yung itlog nito, pinag-swap ko dun sa itlog ng anak ni Blue. Yun dun sa stock loop. Na napisa na rin. Yung actual na itlog nito, nilipat ko na dun sa stock loop kasi dito very ang ambience dito, very hostile ambience dito sa Flyers Loop eh. Kasi siyempre, nas under training ang mga ibon. So prone sila na maka-acquire ng mga bacteria at virus dahil nag-undergo na ng training ng South. So, yung itlog niya, isinuwap ko. Yung 4 months old na stock bird ko dun na pare sa stock loop. Inilipat ko naman dito. Dito ko balak buhayin yon yung mga inakay nun para malaman na rin kung 4 months lang silang nagpares, may similya to, dito ko na ipapipisa to at dito ko i-undergo dito na sila i-rare. Subukan ko kung kaya nilang mag-survive dito sa hostile environment ng Flyers Loop. Kaya yung itlog na to ni si Yan yung itlog ng 2 stock bird ko ng 4 months old. Yung itlog naman niya, andun, pisa na. Pagkalipat ko mga ilang araw lang napisa din. Kanina, 2. Kaya ang itlog nila, ando doon, napisahan na. Inilipat ko dito yung itlog ng 4 months old para masubok kung mga fertile din sila. As early as 4 months old, nag-undergo na sila ng verification na talagang magagandang breeder sila. Kasi mahirap namang mag-out ka ng mga breeder na hindi siya verified, na hindi siya proven. Yun din ang isa sa dahilan kahit maganda nga silang isubok na eto. So, yan. Andito yung pinag-swap ko yung itlog ni Black Chick 323. Yung itlog naman nila ando doon sa Flyers Loop. Kasi maganda ang ambience dito sa sa stock loop kasi halos napaka-baba ng percentage na maka-acquire ng virus at ng bacteria. Kasi nga, isolated area tong stock loop ko na hindi siya prone. Hindi gaya dun sa Flyers Loop, very hostile lang doon. Ang environment dun dahil birds come and go galing training. Alam mo naman ang na-acquire niyan. Kasama yung iba-ibang mga warrior ng iba't ibang pansil. So, mas better dito sila. At saka masubok na rin yung capacity nila na mag-rear ng young bird. Luckily naman, dito na, kaninang sinet ko, kahapon, napisa na yung itlog ng pinagswapan ko. Kaya nakaswap yung itlog nito. Yung itlog nila hindi pa napipisa doon sa Flyers Loop. Pero ipapapisa ko yon para mai-confirm ko na magagaling na breeder. Hen. Hen to. Ang bloodline nito Batik 750 cross ng Stitch Huertas.
Oh, ito na si Crack 52. Mangingitlog na siya sa second clutch dahil yung first clutch nilang itlog andun pinasiter ko dun sa Bricon, Basra 551 Bricon, tsaka dun sa puti na anak ni Fluid 08 na puti, si 2052. Ito ano na to, nagdadalang tae na to. Itlog na to. Actually nung chinek ko kanina may itlog na eh. Hapon may itlog na to. Okay yan, para may dalawa na silang inakay doon. Pa second class na yan, basal pa rin sila. Oh. Hindi pa nakapagsubo. Pero bala ko yan, pag natapos na nila yan, God willing, yung in progress niyang pangingitlog hanggang sa mapisa, ibabalik ko to si Crack na ipares kay Stitch Janning o Victor Lim. Sila pagpaparisin ko ulit. Kung kung magpupusto yung decision, ko na yun, yung plano ko na yun, maaari rin kasi magbago. Ito naman si ano lang to, solo clutch din. Ito si Stitch Janning o Victor Lim, cross kay inrest ko siya kay Binstra. Para checker. May inakay na. Pero isa lang solo. Yung isang itlog, although siya, buo. Ini-scratch ko na kasi ko parang mahina eh. Kaya ini-scratch ko na. Much better isa lang ang nila. Pero buo din yun, yung isang itlog na ini-scratch ko. Ayan si Binstra. Ayan na oh. Napisa na. Maganda to solo. Para lahat ng nutrients sagap niya. Ayan. Pipisa pa lang. Nagsabay nga ito. Pati yung doon sa taas. Tama to kasi pinag-pairing ko to sila October 1. Kaya October 1. Nangitlog siguro ng before 10. Ngayon ng petsa. Sakto lang din sa bilang. Basal-basal pa rin to si Binstra. Binstra Murado. Cross kay cross kay Stitch Janning o / Victor Lim. Pahiram ni Brad Rodel sa akin. Gift bird sa akin to ni Brad Romel. Binstra. Yan, nakakatawa. Nakabuo na. Yung dati lang na hindi ko to nasama sa na i-video ko yung hindi ko na i-feature tong pairing nila. Pero ayan, meron ng isa. Baka hanggang second clutch magbigyan ko to sila. Saka yan be-break ulit. Depende yan sa future happenings dito. Pero ayan, pa sila. Ang ganda pa ng nila. Ang ganda pa ng aura nila. Tungkak ko. Ito, anak to ng anak to ng Tacloban finisher. Yan. Ang tatay niya, Tacloban finisher. Janning Stitch / Victor Lim. Ang ganda ang niya. Ito naman nakadalawa na to. Dalawang inakay. Napisa. Si Stitch Huertas Hen. Kapiring niya si Briggs. Tatay ni Black Check 303. Basal pa rin to si Briggs. Oh. Malalaki na rin sa stocklop yung dalawa niyang na-produce na young bird eh. Kaya ayan, lakas pa to si Stitch. Stitch Huertas.
Hen. Ito ang cat. Black check. Si Briggs. Ano to? Precon Pakitong. Oh. Kaluluwa Rosel. Yeah. 2 times pagod po dang na-produce sa akin nun. Tsaka Matnog. Kinapos lang ng Kalbayog. Hindi nakauwi yung anak nun ni Black Check eh. Si Brega, kapatid ni Black Check 302. Yan sila. Ano nga to, kinukuhan ko. Kasi yung isang inakay nito may may kalmot. Yun nga pala sa mga breeder, dapat ginugupitan yung kuko. After updated talaga sa gano'n kasi maaring may nangyari na kasi sa akin yan, naguhitan yung pitso. Halos kulang na bumulwak yung sa talim ng kuko nila. Kasi minsan ninapakan nila yan kung matalim ang kuko. Prone siya na ma-scratch. Masugatan kaya ginupitan ko lahat ng breeder ko ng kuko. Bagong gupit yung mga kuko nito. Very seldom na mangyari yan na magkasugat. Ngayon, meron na naman. Anak nito, merong may kalmot sa batok. Buti, hindi ganun ka Kaya, dali-dali ginupitan ko sila lahat. Kaya yung mga kuko nito nakagupit. Ayan, 3 layer ko ng breeder cage. Sana maging malusog sila yung mga bagong hatch. Mga flyer ko.